Wala nang galang ang mga kabataan ngayon. Real talk yan. Tara, let's go. Maraming bata ngayon ang marunong makisama, magpatawa at magpakumbaba sa harap ng kanilang mga kaibigan, pero sumasagot sila sa kanilang mga magulang. Mga hambog o minsan ang yayabang. Baka nakakalimutan nila na bago pa man tayo mahalin ng ating mga kaibigan, ilang taon na tayong inalagaan at pinalaki ng ating mga magulang. Ang paggalang sa magulang ay hindi dapat mawala dahil sila ang unang nagmahal sa atin. Huwag mong masamain ang payo ng iyong mga magulang dahil bawat salita nila ay nagmumula sa karanasan at pagmabakal. Hindi nila sinasabi ang mga bagay na iyon para pigilan ka, kundi para protektahan ka mula sa sakit at mga pagkakamaling naranasan na nila. Tandaan, wala silang ibang nais kundi ang mapabuti ka at ilayo ka sa panganib. Ang galing, napaka-real talk talaga, no? So, totoo naman talaga, sa panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, yung mga bata ngayon, karamihan wala ng respeto, wala ng disiplina, o wala ng galang sa mga nakakatanda sa kanila. Hindi naman sa hindi sila binibigyan ng aruga ng kanilang mga magulang, sapagkat ito na talaga ang bagong henerasyon sa panahon natin ngayon. Yung mga bata noon, isang sita lang, isang panlilisig lang ng mga mata na galing sa kanilang mga magulang, galing sa kanilang tatay o ina, alam na nila ang ibig sabihin na mga ganong estilo. Sa panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, baliktad na ang nangyayari. Sapagkat mas takot na yung mga magulang kaysa sa mga anak. Napakarami nating makikita. Kesyo nag-uusap-usap yung mga magulang, yung mga bata naglalaro nandyan lang sa kanilang harapan. Hindi mo masita, hindi mo mapagsabihan, hindi mo makausap ng maayos, sapagkat sila pa yung may mas ganang magbataas ng kanilang boses sa atin. So napakalayo talaga ng pagkakaiba ng mga kabataan noon sa mga kabataan ngayon. Totoo talagang wala na talagang respeto ang mga kabataan ngayon sa kanilang mga magulang, sapagkat hindi lang mabigay sa kanilang gusto nila, hindi lang nila mabili yung ninanais nila sa kanilang buhay, nagtatampo na agad sila sa kanilang mga magulang. Hindi na nila kinakausap, minsan pa nga yung iba naglalayas na, umaalis sa kanilang bahay, pumupunta sa barkada, pumupunta sa tropa. Buti na lang sana kung yung tropa mo mabuti ang pag-iisip, pero ang masaklap dyan kapatid, ang yung kaibigan ay huhubugin ka pala at aakayin ka sa hindi magandang mga gawain. Kaya ito ang lagi kong payo sa ating mga magulang, na sana huwag nating kalimutan bigyan ng payo na makakabuti naman sa mga bata, sapagkat habang bata pa yan, malambot pa yan, maniniwala pa yan sa inyo. Huwag na natin sana hintayin na habang palaki ng palaki sila ay nagiging bastos ang kanilang mga bunganga, nagiging bastos ang kanilang mga galawan. Kesyo pagsabihan mo ay sila pa yung may mataas na boses na ibabalik sa iyo. So talagang napapansin natin na napakarami na talagang mga kabataan na napakabastos ng kanilang pananalita sa panahon natin ngayon.